Guys, bago naman tayong loan app na sisilipin sa video na to. Sabi niya maximum loanable amount daw is 85,000 pesos. Parang hindi na tayo natuto. So yung pangalan ng loan app na to guys ay si Pondo Fast Pera Mabilis Loan. Lahat ng keyword kinuha niya. Okay ba to? At sabi niya transparent at clear pa daw yung fees. Well, how clear and transparent ka ba talaga siya? May 4.9 ratings pa siya. Mukha siyang bago kasi 111 pa lang yung nagbigay ng stars sa kanya. Parang dalawa lang yung comment na nakita ko. Kaya nga guys, huwag niyo munang i-download yung loan app na to kahit na mukha siyang promising. Ako na muna yung nag-try para makikita nyo kung anong meron. So, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me, Ate Red, the original Utang Queen. At may bagong loan app akong i-share sa inyo today. Mukha siyang bago guys, but that doesn't mean na okay siya guys ha. Kaya nga, this is the purpose kung bakit meron tayong ganito. Kasi tinry ko siya. Makita ko yung screenshots at kayo magde-decide at the end of the video kung okay ba siya o hindi. Kayo na yung humusga guys. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel, subscribe na kayo. Because iba't ibang mga loan apps yung sinisilip natin. Tinitingnan natin kung okay yung mga loan apps na to o hindi. Siyempre, mas magandang subscribe kayo guys para hindi kayo mahuli kung nagva-vlog ako ng mga loan apps na super ganda nga. So this video is not sponsored ha. Kaya today, pag-usapan natin tong si Pondo Fast. Nasabi ay maximum loanable amount is 85,000 pesos. Rehistrado ba siya? Meron dong hihingi siya ng active mobile number para kayo mag-sign up, tapos mag-OTP ka, at meron dun sa baba na i-check mo na nag-agree ka daw, diba? Nakikita nyo yon. So, yung fine print or yung link na yun, i-click nyo dun sa privacy policy niya, doon nyo po makikita kung ano yung mga sisilipin nyo sa cellphone, paano nyo i-handle yung personal information nyo, at doon nyo rin makikita yung company behind it. Under daw siya sa Kaya mo, Atlas Lending Corporation. But, here's the questionable part. Pumunta ako sa list of recorded online lending platforms sa SEC. Nakita ko si Kaya mo doon. Kaya mo, kung tama ba yung pronunciation ko. Nakita ko rin yung tamang registration number and authority to operate, yung ganon. Nakalagay po kasi doon website. Pinuntahan ko yung website, mukhang legit naman. So, anong connect ni Pondo Fast? So, dapat yung mga things na dapat kini-question natin. Para sa akin, parang fishy siya, parang red flag. So, kaya mo, kung wala kayong kinalaman sa loan app na to, please feel free na mag-comment below. So, kaya nga guys, sinubukan ko yung loan app na to for your benefit. Kaya huwag nyo munang i-download. Nagbigay din ako ng active mobile number, nag-OTP, at pagkatapos nagbigay din ako ng permission na masilip nyo yung aking location. Siyempre, hindi tayo makakapag-proceed kapag hindi natin binigay yon. At from 85,000, naging 80,000 pesos. Phone number pa lang yan ha. First niyang gagawin is hihingi po siya ng ID. At yung mga IDs ay UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, national ID, at meron ding pa-recommended na ID type daw. Kasi sinasabing recommended ID sa taas, tapos recommended din sa baba, no? Kaya na lang yung paglista, di ba? Hinati pa niya eh. So, pipicturean mo yung ID na yan, at pagkatapos mo i-picture, makaka-capture niya po yung mga details na nasa ID mo. Like your full name, your ID number, and your date of birth. Tapos hihingi po siya ng other personal information. Alam niyo na yan, mga beshies. Anyway, so good thing na hindi po siya humihingi ng Facebook, but that doesn't mean na okay siya. Kasi ito yung nakakatawa, kahit na sabihin mong unemployed ka, ibibigay mo pa rin yung company name, company phone number, unemployed na nga, grabe, hihingi pa ng ganon. Work experience, tsaka address ng company mo. Nakakaloka, no? And doon naman sa contacts, 5 po yung hihingi niya sa inyo na kukunin nyo po doon sa phone book nyo. At malalaman nyo kaagad kung sino sa phone book mo, yung mga valid contacts lang. Binilang pa, sabi ito may 36 contacts daw ako. Pero actually, there's more than that. Yung nga lang yung iba kasi email address. Pero nalalaman niya kung sino-sino yung may phone number. Allow access to one contact. Wala kang choice. Kung gusto mo patuloy, bibigyan mo siya ng access. So, nagbigay din ako ng 5 contacts. So, ayan. And then, e-wallet or bank, nasa inyo po kung ano yan. Pero guys, is it worth it? Okay, nilagay ko pala yung Grab ko ha, para malaman ko kung saan galing kapag may pumasok sa GrabPay ko. Is it worth it? Okay, number 1, pagkatapos mag-fill out ng lahat ng mga information, 2,000 yung lumabas. And then, nung nag-proceed ako sa apply, naging 4,000. Ano ba talaga? Make up your mind, hello. Tapos ayun, 4,000, may pa 7 days pa siya. At least nilagay yung 7 days ha. And then, 0.5% per day daw yung interest. Which seems na, pero okay. Pero hindi eh. Tatanggap mo 2,480 lang. Kasi magbabawas po siya ng 1,266. Mas mataas po yung kanyang service fees, processing fee, risk control fee. Oy,
style niya, katulad din sa mga dating loan app na na-try na natin at yung mga code ay nanggagaling kay Binance. Kaya guys, sinasabi ko sa inyo, mag-ingat bago magbigay ng personal information. 7 days lang po siya. May kaltas, babayaran mo, kunyari 0% interest pa siya after 7 days. O yung pala kumita na siya sa interest. Remember guys, walang nagpapahiram ng libre. Meron talaga yung catch. So kung gusto nyo magpa-cancel ng account, meron po dun sa setup, dun sa menu yan, dun sa setup, may account cancellation. Pero, account cannot be recovered after cancellation. O, typo na naman. Para sa akin, red flag yan. To ensure the safety of your account, please confirm that you have properly handled account-related services before applying, and note all loans have been repaid. Hindi naman kasi ako umutang dito kasi ayaw ko sa mga loan apps na may bawas. Kayo, nagpa-delete ako ng account mga guys. Pero sana wag niyo nang hintayin na mapunta kayo doon. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa loan app na to. Panood naman muna kayo ng reviews para makita niyo yung walkthrough ng application process bago kayo actually mag-apply. Pero nasa inyo na yan kung mag-a-apply kayo dito, guys ha. Nasa inyo yan kasi decision niyo naman yan. Who am I to say na wag niyong gawin to, wag niyong gawin to. I'm just a guide. Nagpapakita lang ako kung anong meron kasi sinubukan ko yung loan app na to. So if you appreciate my effort, please subscribe to my channel, share this video, like, and let me know what you think. Comment kayo sa baba guys kung may mga loan apps kayo gustong pasilip. Kasi ito naman talaga yung purpose ng channel natin. Para kayo may tamang expectation sa iba't ibang mga loan apps nang nagsisilabasan. So yung personal information natin, it's very precious. Hindi po yan basta-basta binamimigay, especially sa mga loan apps na questionable mga best. Questionable yung mga offer. So, dapat guys, hindi natin sinasayang yung ating credit history, yung ating personal information, para kung may dumating man na the right one. Charot! May dumating man, karapat-dapat na loan app na karapat-dapat utang. Doon tayo. Pero para sa akin ha, in my own opinion, this video is not sponsored by the way. Like I said, sinubukan ko siya. In my own opinion, hindi po siya okay. Kahit na hindi siya humingi ng Facebook. Oo nga, totoo nga, transparent nga siya. At in your face, pinakita niya, hindi mo siya matatanggap ng buo. So, yun lang guys for today's video. I hope you learned something. I will see you on my next vlog. Bye!